Good morning po. Welcome back po sa Billy Pascual AutoCAD Tutorials. Ang topic po natin ngayon, topic number 12, sheet layout and plot publish. Okay, so start po tayo sa uh, file name, dun sa file tab. Pansinin niyo po kung ano yung nakasetup dyan. Wala siyang dash sa dulo. Mamaya po i-explain po natin kung bakit ganon. So, dito sa kung mapapansin nyo yung file name, commonly yan ang makikita sa mga drawing code sa mga construction drawing. So sinet natin ng ganon, mamaya i-explain ko kung bakit natin sineset sa ganong file name na walang dash sa dulo. So start po tayo sa page setup, command page setup, then dito na po natin i-modify yung properties nung pinaka importante plot style. So kung may na-create na kayong plot style, depende sa trade ng drawing na i-present nyo. So dito kasi naka-set yung akin pang MEPFS yung trade na gamit ko. So dito lahat ng mga setup sa layering, then color, then line weight, line type. So nandiyan na po lahat sa plot style na yan. So same lang po sa mga kailangan nating i-set up like orientation, and then paper size, and then scale. So pag na-set na po natin yan, okay na po natin yung windows ng page setup. Mamaya lalabas po yan pag isi-set na po natin. So then sa dito naman sa insert tab, so click natin yung field. Yung field, unang setup dito is hanapin natin yung tinatawag na system variable. So pag na-click na natin yung system variable, may lalabas po dyan sa letter C, C tab yung hahanapin po natin. Siya po yung magse-set up ng sheeting numbering natin. So mapapansin nyo, nakalagay dyan yung sheeting dun sa mga layout tab natin sa baba. Ngayon kung ano yung numbering doon sa baba, siya ring lalabas, kumbaga siya yung magko-command sa sheeting numbering ayon sa pagkakasunod-sunod na gusto nating mangyari sa sequence. So dito, kinlik ko lang dyan sa may corner para yun yung kumbaga yun na yung magiging setup ng sheeting natin. Mamaya pag after nito ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging resulta. So dito na tayo sa pinaka-importanting step natin using publish command. So sa publish, kung mapapansin nyo, dun sa taas may nakalagay na sheet list. So dito muna, kumbaga kung makikita nyo yung icon ni AutoCAD sa bandang taas, hindi natin yun isasama. May option dyan na minus symbol para matanggal siya dun sa listahan natin. So kung mapapansin nyo dito, yung mga file name, nagkaroon na siya ng dash bago yung numbering, yung sequence ng numbering. Yun yung pinakagamit kanina nung bakit natin isinet up na walang dash sa dulo, kasi dun sa setup ng system variable tsaka CTab, magkakaroon na siya ng dash sa dulo bago yung setup ng numbering natin. So pagka okay na yung sequence na ng pagkakasunod-sunod, pwede na nating i-select yung dito sa plotter name. Then i-browse natin kung saan natin siya gustong i-save na folder. So kung mapapansin niyo diyan, namimili ako kung saang folder ko siya dapat i-save.
magsimula muna tayo sa single sheet. May option kasi dyan na pwedeng combine na PDF na yung magiging resulta. Pero dito uunahin natin yung single file. Then mamaya magre-reveal yan doon sa sinelect nating folder kung saan natin siya gustong i-save. So dito may option dyan na multiple sheet. Kung gusto nating naka-combine na, i-check natin yon. Then uncheck naman kung gusto natin na magkaroon tayo ng single file. So click natin yung publish and then yes lang natin yung selection na yan para magkaroon siya ng list ng mga sheeting layout arrangement natin base sa desire nating pagkaka sunod-sunod. Ito napakalaking gamit po nito mga ka-AutoCAD kasi kapag maramihan na yung sheet na gagawin natin, napaka-useful po nito. So makikita nyo po dito sa lower corner, sa right corner, yung symbol ng printer. Tinapat ko po yung cursor dyan. Mapapansin natin na ongoing yung pag-create niya ng PDF as per sa sinet natin na single file muna. So, hindi naman po masyadong matagal yan. Depende na lang sa specs ng computer kung mabilis niyang maipoprovide yung setup natin ginawa as per sa single file. So, okay na siya. Lumabas na yung pop-up na okay na yung pagpapublish natin. Then, puntahan natin yung folder kanina na binrowse natin kung saan natin siya gustong isave. So, dito, kung mapapansin nyo, naka-sequence na single file yung kinrate natin kanina na para makapag-provide tayo ng PDF. So, ito po yung unang option para magkaroon tayo ng mga single file. For example, dito, up to 17 sheets yung kailangan ko na isinet up natin kanina na magkakaroon tayo ng total of 17 sheets sa isang command lang na publish. So, dito papakita ko yung from sheet number 17 sa dulo, 17 out of 17, and then yung first sheet natin or first na page na sheet number 1. So dito makikita natin, papakita natin yan sa numbering nung shop drawing natin para makita lang natin na nakapag-provide tayo ng total of 17 sheets dito sa command na publish. So dito naman balik po tayo sa publish ulit. Ngayon this time magke-create naman tayo ng combined file ng total of 17 sheets na iisang PDF file lang. So sa AutoCAD pa lang makakapag-create na tayo ng multiple sheets na nakakombine na kahit hindi na tayo gumamit nung tinatawag na PDF 24 online or naka-install man sa computer natin. Dito pa lang sa AutoCAD makakapag-create na tayo ng total of 17 sheets na nakakombine na. So masasabi ko po na dito sa topic number 12 na sheet layout and plot publish, napaka useful po nito sa mga aspiring drafter or sa mga construction drawing na kailangan niyang gawin kapag marami ng task na naka-line up sa magiging trabaho niya sa paggawa ng iba't ibang klaseng construction drawing man yan, fabrication drawing, shop drawing. Sa tingin ko alam ko rin na napaka-useful nitong topic natin ngayon.
Okay, so na-check na natin lahat, na-set up na natin, click na natin yung publish. So same lang po, may magpa-pop up po dyan sa lower right corner ng desktop natin, yung icon ng printer. Ayun, nakatapat po yung cursor ng mouse dyan, mapapansin mo. Napapansin nyo po is ongoing yung pag-create ni AutoCAD ng combine PDF file using this publish command, plot publish command. So hintay lang po tayo ng wala pa yatang 1 minute para makita na natin yung resulta. Okay, nag-pop up na po yung windows ng AutoCAD. Then mapapansin nyo yung pangalawang file sa taas, i-open po natin yung PDF para makita ng mga viewers natin na nakapag-provide na tayo ng isang file pero ang content niya is multiple sheet number 1 hanggang sheet number 17. So yan, nakikita nyo po, nakakombine na siya, nakapag-create tayo ng sa multiple sheet na hanggang 17 sheet, single file. And then dito naman, combine na siya na total of 17 sheets. So, yun nga, sinasabi ko na napaka importanteng matutunan natin to, yung ganitong diskarte. Napakalaking tulong para sa mga baguhan na nag-aaral ng drafting, na ito na yung magsisilbing guide nila. Pwede naman nila itong i-adapt base sa i-try nila kung sa tingin ko naman sa step by step na ginawa natin, masusundan naman nila kung paano natin isinet up yung paggawa natin ng PDF using this command na plot publish. Dito nga pala sa tutorial na to, yung unang step natin na pag-create ng file name, yun po, inuulit ko po, wag muna nating lalagyan ng dash sa dulo, kasunod yung numbering ng sheet layout natin. Kasi kung ano yung sinetup mo na file name dito sa baba ng tab ng sheet layout, siya rin po yung magiging file name na ilalabas ni AutoCAD na file name sa PDF kapag nakapag-create na siya ng PDF. Yun po yung kahalagahan na ginawa po natin yung file name na yun. Yun lamang po sa ngayon. Salamat po at sana suportahan nyo pa ako sa mga susunod na content po natin. Salamat po.